Ng Fort Santiago ay ginugol ni Jose Rizal ang mga huling araw ng kanyang buhay. Inilipat siya sa kapilya ng Fort Santiago kung saan pinayagan siya ng mga awtoridad na tanggapin ang mga bisita na nagdanais magpaalam. Sa huling pagkakataon ay nakaharap na si Rizal sa kanyang mga dating guro at kaibigan mula sa Ateneo. Sina Padre Miguel Sadera Mata, Padre Luis Visa at Padre Federico Paura ay nagsidatingan upang magpaalam sa kanilang dating mag-aaral. Anak ko, narito kami upang pag-alay ng aming suporta para sa iyong muling sandali. Maraming salamat sa inyong mga ama. Nagpapasalamat ako sa inyong mga kapaitan at pag-alala. Basta, alam mo bang naalala namin ang iyong kagalingan sa pag-aaral at iyong matinding pananampalataya? Ang pananampalataya ay isang personal na bagay mga ama. Ginagalang ko ang inyong mga paniniwala. Ngunit may mga bagay na kailangan sa aking sariling pag-unawa. Go! Jose, alam mo naman na bilang dito sa pagsulat mo niya ng Lolita nga rin. Oo, Ama. At alam kong tama ka. Ang aking mga sulatin ay dahilan upang magising ang mga Pilipino sa kanilang pagkakaalipin. Dumating din ang kanyang minamahal na si Josephine Bracken na kasama ang kanyang tagapagtanggol na si Teniente Luis Tabiel de Andrade. Jose! Malcolm! Teniente, hindi ko kailangan makulong. Ang kailangan mo ay katarungan. Alam ko, Doktor. Pinapangako sa iyo kahit bahagi ako ng kakalaan. Ibigay ko sa iyo kung siya itong nakarakilang sa iyo. Pagtatanggol kita sa akin na. Malcolm, bakit kailangan mo itong maranasan? Malcolm, hindi ko ito alam. Ang tadhana ay nakatakda sa aking landas. Sa presyon ng mga Eswita, umayon si Rizal na lumagda sa isang retraksyon, isang pagbawi sa kanyang mga sulatin at pagtatakwil sa masonriya. Jose, para sa kayo ligtas na yung kaluluwa, kailangan mo lumagda sa retraksyon. Ama, hindi ko maitakbil ang paniniwala. Jose, para sa iyong bayan at para sa iyong pamilya. Kung ito ang tayong paraan upang maiwasan ang nagdagang panghihirap sa aking pamilya, gagawin ko ito. Pagkakataon, pinag-isang muli ng pag-ibig ang dalawang puso. Ikaw, Josephine Bracken, tinatanggap mo ba bilang kabiyak si Jose Rizal? Opo, Padre. Ikaw naman, Rizal, tinatanggap mo ba bilang kabiyak si Josephine Bracken? Opo, Padre. Kaya ngayon, Jose Rizal at Josephine Bracken, kayo ganap na mag-asawa na. Paalam, aking inang bayan. Jose, may bisita ka. Ina,
Sir, may naisip ko bang tawag sa amin? There's something inside. Paalam, anak. Ginoon, pwede niyo ba ito ibigay sa aking pamilya? Ang langit ay kulay abo, maraang sumisikat ang araw. Ang mga sundalo'y abala sa paghahanda. Isang karawayang naghihintay sa labas ng selda. Si Rizal ay kalmadong lumalabas, nakaitim na Amerikana, tahimik ngunit maringal. Disyembre 30, 1876, ang araw ng pagpapatupad ng hatol. Si Dr. Jose Rizal ay bumangon ng maaga, nagdasal at tahimik na tinanggap ang kanyang kapalaran. Dr. Rizal, ikaw na ang huling salita. Inialay ko aking sarili para sa aking inang bayan. Marap sa timog, sa likod ng putok. Preparen! Apunten! Consumatum est.